Glenn Wego po, reporting for duty. Kumusta ho kayo? Salamat ho sa mga OFWs, sa mga senior citizen, naitay, sa mga nanonood po sa atin abroad. Thank you rin ho sa inyo ha. Meron lang tayong breaking news, mabilis lang ho ito mga kapuso. Ngayon lang ho itong hapon, nandito ko ngayon sa Camp Crame. Alright, nagkaroon po kasi ng end bank session ang National Police Commission. Okay, ilang araw matapos po yung pagsibak sa pwesto kay General Nicolas Torre III as the Chief PNP, meron po ngayong resolusyon ang DILG NAPOLCOM kung saan nga ho meron ng balasahan na ipinatupad po sa hanay ng PNP at yan po ay kinumpirma ng NAPOLCOM. Ito pong mga reassignment na nangyari. Pabalitaan ko lamang po kayo, ito ho yung mga nagalaw at mga steady pulso sa kanilang pwesto. Ano ho? Okay, kabilang po sa mga nasa pool dito po sa balasahan, si Lieutenant General Bernard Banac, PMAR po ito. Mananatili po siyang number 2 man ng PNP. Diba? Kung maalala ho ninyo, si General Banac, nilagay din ho siya ni PNP Chief Torres, his number 2 man. Tapos tinapon ho sa Mindanao, yung nakaupo po ngayong OIC ng PNP na si Acting Chief Jose Nartates Jr. Alright? So ngayon ho, sa nilagdaan po ng DILG na resolusyon, siya ho ay mananatili as the number 2 man ng PNP. Deputy Chief for Administration, si Lieutenant General Bernard Banac. Okay, Acting Director po ng CIDG, kung maalala po ninyo, si Brigadier General Romeo Macapas ay sinuspendo for the meantime ng PNP at ng NAPOLCOM dahil nga po rin sa missing sabongero controversy. Pero pinabubulaanan po yan ni Macapas. But ganoon pa man, dahil nga wala na po si Macapas muna, ang acting director ngayon ng CIDG, si Major General Robert Alexander Morico II. Noong una, kala namin siya yung magiging NCRPO, but siya ho ay mapupunta as acting director ng CIDG. Si Major General Anthony Aberin, mananatili po siya as NCRPO Chief. Brigadier General Christopher Abrahano, OIC Commander APC sa Mindanao. Si General Paul Kenneth Lucas, mananatili po ito sa Calabarzon. Okay ito, magaling na hepe sa Calabarzon, si General Kenneth Lucas. Si Brigadier General Jack Wangki, Deputy Regional Director for NCRPO. Si Brigadier General Macapas po ngayon, na dati nga po sa CIDG, ay siya ho muna ay nasa PIHAW, o Personnel Holding and Accounting Unit, dahil nga siya po ay suspended ho siya. Si Brigadier General Arnold Argente, siya ho yung Regional Director ng Socsargen sa Region 12. Kayo po sa mga taga Socsargen dyan, mabuhay ho kayo. Si Brigadier General William Segun, nalalagay din sa controversy lately, si General Segun, nasa PIHAW din ho muna siya, sa Personal Holding and Accounting Unit. Kung maalala ho, siya yung sa HPG, hindi ho ba? Yan. Tapos ang pumalit naman sa kanya sa Highway Patrol Group, si Colonel Hansel Marantan, the controversial. Hi Sir Hansel, yan, si Colonel Marantan. Siya ho ang acting director na ngayon ng PNP Highway Patrol Group. Si Colonel Jonathan Abella naman po ang acting director ng EOD. Si Colonel Arnold Rosero naman po ang Deputy Director for Administration ng EOD K9 Group. Ayan, so this is under the resolution number 2025-0558 na nilagdaan po ito Secretary John Vic Remulla ng DILG, NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan, at maging si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang ex-officio commissioner. Ayan ito ho ay dumaan po ito sa NBank ng NAPOLCOM dahil kung maalala ho ninyo, di ba, yung ginawa kong balasahan ni General Torre before ay naging issue at pinabawi nga po yan ng NAPOLCOM dahil nga kung ano-ano yung ginawa, wala daw po nilang approval yon ng NAPOLCOM. Pero ito, sa statement po ng NAPOLCOM na binabasa ko ngayon, nakasaad dito quote and quote ito, "This latest round of appointments reflects NAPOLCOM's continuing exercise of its power of control over PNP." Ayan. So nililinaw po nila na sila po ang may control. Ang NAPOLCOM ang may control sa Philippine National Police. Ayan. Yan lang isang breaking news ngayon pong hapon. Para pa po sa mga gantong balita, please like and subscribe mga kapuso, mga katandem. Makinig din ho kayo sa akin at manood Riding in Tandem sa balita sa DCWB 8pm to 9pm Monday to Friday. Muli po, maraming salamat po sa inyo. Mag-ingat po tayong lahat.